I-remind mo ako lagi, Princess, ha? Every first Thursday, si Pastor Rap, second Thursday, si Jomar, para nakakondisyon yung utak ko, ano ho. Ngayong Sunday lang, wala ako ngayong Sunday, kayo ba yung student? Pumunta lang ako ng, ng Santa Misa. Naubos yun, laman ng Gcash, eh. Siningil ako ng opisina, eh. 11,000, kulang 12,000, eh. Pastor, ito po yung bill mo. Pambihira. Naubos, eh. Kaya kayo mga estudyante, mag-aaral naman kayo maigi. Kasi hindi naman ibig sabihin, libre yung pag-aaral ninyo, pero nagbabayad po ang simbahan. Di ba? Okay. Kung yarap nyo na mag-aaral yan, wala akong problema eh. Oh. Kayo kasi, sinasamahan nyo ng pag-ibig eh. Kaya, ang pag-ibig, ilagay sa puso talaga, huwag sa isip. Pag nilagay kasi sa isip, matutorture ka. O yan. Diba? Kaya dapat sa puso lang. Oh. Okay, saan tayo napunta? Matthew chapter 5 tayo. Matthew chapter 5. Tumayo po tayo mga brother. Tayo po yung basa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 5, verse number 14 hanggang verse number 16. Okay, basahin po natin ito. Ready? Read. Sorry. Anong sabi ko? 5:14 hanggang 16. Ready? Read. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither can men light a candle and put it under a bastion, but put on the candlestick and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Thank you, Father, for the reading of your words. Bless us tonight, na huwag kaming alis sa dahon ito, hindi po namin taglay ang mga pagpapalang espiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa mataling sa pangalan ni Kristo sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay. So sa lahat din ng mga MCs natin, ayokong gamitin sa mga pulpito yung our speaker. Ayoko yan. It should be our preacher. Okay? Ang dami na nating magagaling ng speaker. Kasi pag nandito tayo, we are not, kahit sino, a pastor, missionary, they are not, hindi tayo speaker. We are speakers. Pero mas maganda pag tinawag, tawagin natin ang ating mga ngaral upang pangaralan tayo. Di ba mas maganda? We are going to call our preacher tonight to preach the word of God. So, it will boast. Kung sa kung sa bitimina pa yan, it will boast immunity. Pero dahil tayo Kristiyano, it will boast, something to the man of God who speak the word of God. Okay? At saka kayo din na nakapakinig, prepare na yung puso ninyo na masermonan kayo, mapangaralan. Di ba mga brother? Yan. Kasi dami na natin mga speaker sa mundo. Dami na. Ibang bulabulahin na lang tayo. Dami nga mga dyan, mga magagaling na mga ngaral, mga speakers, ginagamit yung Biblia. Okay. So, ang lesson natin yung gabi is all about implication of the light to us. Ano ba itong ilaw na ito sa atin? Okay? So, alam naman natin na napakaraming ilaw sa mundo. Okay? So, sabi nga, sa panapag-aralan natin sa siyensya o sa eskwelahan, na yung mga ilaw, kagaya ng mga gamma rays, ilaw din yan. Pupunta ka sa hospital, magta-x-ray ka, ilaw din yun. Okay? Gaya nung isang linggo, di nagpa-x-ray ako. Wala daw nakita. Sa lungs ko. Sir, ulitin natin. Ulit. Sir, wala pa rin. Nakatatlo, sabi ko, pambihira. Ayusin mo naman. Sipin mo, naka-take 3. Sabi ko, baka nawala na yung aking lungs dyan. Nakatatlo yan eh. Sipin mo yun. Ultraviolet light. Visible light. Yung nakikita natin doon sa visible light. Pero yung invisible light, yun. Mahirap yun. Infrared light. Microwaves, light din yan. Radio waves, those are light.
Kanina, while driving, sabi ko, gaano ba katagal? Oh, yung travel ng light from Earth to the Moon. Eh, sabi nung umaabot lang na 1 minute and 0.6 seconds. Mabilis naman, mula rito hanggang oh. At lagi nating naririnig na yung torch ng Liberty sa Amerika is the only light na nakakarating dun sa buwan. Okay? Only light. Ito po yan mga kapatid, may kanya-kanyang color ang liwanag. So, sa pagluluto natin, meron tayong makitang red light at siya naman ay ginagamit sa mga kasi ang ilaw mahalaga yan eh. Bakit ko nasabi mahalaga ang ilaw? Ang ilaw mahalaga yan. Without light, yung trabaho natin will not be productive. Okay? Kaya ang halaga ng ilaw, light produces fruit. Ano ba yung bunga na yun? It's not only on farmlands. Ako nakita ko sa Korea ng kanilang yung palay sa ganito lang. Sa building, parang basketball court. Yung palay nila ay layer-layer. Sabi ko, ayos yung palay na ito. Tapos kinukontrol ng ilaw. Yung knob na yon, nagko-control. Pag alas 7 na, ito dapat ang init niyan. Ito dapat ang liwanag niyan. Pag alas 8, ganito na dapat ang heat niyan, index. Pag alas 9, ganito na. Pag alas 12, ganito na. Pag alas 3, ganito na ang heat index niyan. So, ibig sabihin, nagiging artificial light sa loob ng parang building in order for the plant, yung rice, tutubo. So, mahalaga. Kasi meron akong sa bahay, 2 puno. 2 puno, yung isa ay ganito lang kaliit, ganyan. Yung isa ay ganito kalaki. Alam niyo yung puno na yan? Alam niyo pag nagano kayo, magtawag doon? Kayo ay paksiw. Yung bay leaves ba yan? Bay leaf? O, di ba? O, bay. Itong si Mrs. Saan ba? Sa Facebook ba? Pagka mag-yes ka o mag-click ka, nagpadalahan ka. Nagpadalahan, 2 buto. Sabi ko, ano yan? Bay leaf yan. Tinanim ko. Yung isa ganito kalito, yung isa ganun nakataas. Anong pagkakaiba? Yung isa, hindi po siya nasisikatan ng araw. As in, wala. Kasi nga, di ba, may yero sa taas. Yung isa, tinabi ko doon, wala siyang araw, pero pagdating ng araw nandito na, open yun, pagdating ng mga alas 2, natatamaan siya ng araw, ayun, lumaki ng ganun. So, ibig sabihin, there is something about light. Alam niyo kung bakit maraming depresyon noong tinatawag na COVID era? Bakit ako? Ang tao hindi nakalabas, hindi naaarawan. Yun po yan. Okay? Kaya yung ilaw, it will produce productivity. Pag wala po yung ilaw, there will be no fruits at all. Kasi nga po, walang photosynthesis. Okay? So ito po yung implication ng ilaw mga kapatid. Kung makita natin sa kwento ng Matthew chapter 2, ito po yan Matthew chapter 2. Ang karakter po dito ay yung mga wise men. Tingnan nyo, yung wise men. Ang sabi po dyan, Matthew chapter 2. Okay. And when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born of the king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. So pag merong star, merong ilaw yan. Kasi wala namang taong titingin ng star, kahit nga yung pagpasko, di ba, maglagay tayo ng artificial star, Christmas star, merong ilaw po yan. Kaya nga, kasunod ng pag-ilaw na yun, kumakanta ang mga Pilipino. Anong kinakanta ng Pilipino? Kutita, o di ba? Ganoon. O.
Nabulol-bulol na ako eh. So yun po yan. So anong implication nitong ilaw na ito, mga kapatid? The wise men are seeking and following for the light. Seeking. At yung ilaw na yan na hinahanap nila, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Panginoon, I am the light of the world. So these wise men are seeking. Hindi lang hinahanap nila. Kaya dito mga kapatid, there are people right now, hinahanap pa rin nila ang katotohanan. May mga tao pa rin ngayon hinahanap yung tinatawag na na kaligtasan, ika nga. So meron, kita nyo, ang tao, kahit sa social media, pinapatulan yung mga halimbawa lang, maglagay ka doon, ito yung toothpaste na ito po ay nakakaputi ng ngipin. Nag-order naman ako. Ayun, dugo-dugo yung gilagid ko. Kita mo yan? Sipin nyo. Sabi ko, hindi pala matino ito eh. Sa Quiapo, ang dami doon, no? Sabon. Ang mumura lang. Nakalagay doon, love. Okay, love ba? Yung pala, kunting ukit lang, dab na. Sabi ko, talagang naman. Tapos yung toothpaste doon na Colgate, 300, 100. Sabi ko, ba? Ayos to ah. Sinubukan ko rin bumili. Ayan, lapnos yung labi ko. Sipin mo. Kaya ibig sabihin, hindi porke na-promote siya ng maganda, totoo po yan. Okay? Kagaya na punto nga sa inyo, bumili ako ng karaoke. Akala ko ang gandang karaoke, yung pala dumating ganun kalit. Nantuwa si Joshua eh. Sipin mo, 1.5 ganun kalit na diba? Gusto ko i-hampi, tapon eh. Sabi niya, so wag na, akin yan eh. Sa'yo pala yan. Sige. So ako yung nagagalit, sumaman loob ko, meron namang natutuwang bata. So para sa kanya yon. Okay, hindi para sa akin. So ito mga kapatid, ito po yung implication. That these wise men are seeking, and not only seeking, following the light. So sa atin ngayon mga kapatid, ano po yung pwede nating ma-imply sa buhay natin? If these wise men are really seeking for the light, if these wise men are really following for the light, sa buhay natin, if we could apply that, are we really seeking? Are we really following? Yun po yan. Okay? So kaya dito sa kwento mga kapatid, anong sabi dyan? Saying will see the King of the Jews, or sunod dyan. For we have seen a star in the east, and are come to worship Him. So hinahanap nila, kasi ang gusto po ng wise men to worship. Nung marinig ito ni Herod, ano sabi niya? He was troubled and all Jerusalem with him. And he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together. He demanded of them where Christ should be born. Anong nangyari dyan? Sinagot naman siya, and they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus is written by the prophet, and thou, Bethlehem in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Okay? So yun po yan mga kapatid. Kaya ngayon, nung nangyari dyan, ayun, nakita nila yung Verse 9, when they had heard the king, they departed and lo the star, so ilaw nito, which they saw in the east, went before them till they come and stood over the young child. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Masaya, di ba? Yan po yan. Lalo na nung makita nila yung totoong liwanag. Okay? Na hinahanap nila. Di ba napakahalaga pag mayroon tayo isang bagay na hinahanap, pagkatapos natin makita yan, maraming mga parabola sa Biblia na kung saan the lost coin, kinakailangan isweep niya yung buong bahay, at pag nakita na, isipin mo yung lost coin na yun, coin lang naman yun. Pagkatapos mo makita na, kinakailangan mag-celebrate ka, tawagin mo yung mga kapitbahay mo, at sasabihin mo, ito na, nakita na yung aking, yung aking mamiso, o yung coin na yan, na nawala.
It's the same with the prodigal son. Na nung nakabalik siya, yun, mayroong fiesta celebration. So yun po yan mga kapatid. So dito, nakita ng wise men yung hinahanap nilang liwanag. Kaya mga kapatid, naalala nyo si Willie Garte? Si Willie Garte, ano yan bunga yan ng isang kaklase ko sa Bible School nung araw. Nung panahon po ni FBR, nagsabi si FBR na dapat meron kayong kanta about sa mga droga. So, yung kayo sumikat yung kanta na dahil sa bawal na damo. Di ba yung kanta na, di ba? Ang problema, hindi naman siya sumikat sa ordinaryong tao. Alam niyo kung saan sumikat? Sa mga beer house. Sumikat siya, hindi sa ordinaryong tao Sa mga beer house siya sumikat yung kanta na yun. Now, minsan pumunta si Willie Garte doon sa school namin. Nagtanong doon sa kay Pastor Biones, Pastor, maganda ba yung mapangasawa ko? Pambihira. Yeah? Kasi hindi siya makakita, di ba? Nagtanong siya, maganda ba yung pangasawa ko? Naku. Talaga naman, sabi pa siya, naku, Brad, pag nakita mo lang, naku, kaganda-ganda ng misis mo. Pambihira, no? So, lahat ng features na maganda, sinabi na niya. So, itong tao naman, dahil hindi siya makita, imagination lang, na ito yung feature ng kagandahan. Okay? Pero ang akin, paano niya ma-feature yung kagandahan ng isang babae na hindi nga niya nakita ni mukha niya? Ni hindi niya nakita yung mahal niya sa buhay, di ba? Ni hindi niya nakita yung liwanag sa paligid. Ni hindi niya siguro nakita kung ano yung puno ng mangga. Ni hindi niya siguro nakita kung ano yung itsura talaga ng electric fan. Di ba? Pero magtataka ka, yung mga bulag na yun, marunong mag-text. Yeah? Anong araw, di ba text? Iba yung 5110, yung pindot-pindot. Marunong mag-text Ayos yun. Pangalawang implications of the light to us. Acts chapter 9. Dito tayo sa Acts chapter 9. Pangalawang implication. Acts chapter 9, verse number 3. Ang personalidad naman na makita natin dito, the character that we are going to study here, is about Apostle Paul. Pagdating sa verse number 3, si Journed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. So, mayroong ilaw mula sa langit, light. Kasi nga ang Panginoon natin is the light of the world. And he fell to the earth and heard a voice saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So yun po yan. Kaya, pero may pinto dyan Para namang pinto dyan. Yung si Stephen, yun. I'm sorry. Okay. So itong si Pablo, meron na siyang idea about the Lordship of our Lord Jesus Christ. Bakit? Siya yung nandoon sa witnesses Isa siya sa mga witness nung pinagbabato nila si Stephen. Doon sa Acts chapter 7, verse number 59, anong nakalagay dyan? 50, muna? 57. 56. And he said, Behold, I see the heavens opened. Isipin nyo, nakita ni Stephen na yung langit na buksan, di ba? Open. Ano sabi doon? And the Son of Man is standing on the right hand of God. Itong mga tao ngayon, lalong nagalit. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears, ayaw na nila pakinggan yan, and ran upon him with one accord, and cast him out of the city, nilabas na itong si Stephen, and stoned him, and the witnesses laid down their clothes at the young man's feet. Sino to? Si Apostle Paul. Doon nila. And they stoned Stephen, calling upon God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he knelt down and cried with a loud voice, Lay not this sin to their charge. And when he had said this,
he fell asleep. So, ibig sabihin, meron ng idea si Apostle Paul sino ang Panginoong Kristo. Kasi tumatawag si Stephen, Lord, Jesus, receive my spirit. Tinawag na Lord. Okay? So ikaw yung mismo nandoon, ora mismo, napakinggan po ito ni Apostle Paul. Kaya pagdating sa chapter 9, nung siya naman na naka-encounter, ano kagaling sabi niya? Verse number 5, 9 verse number 5, and he said, Who art thou, Lord? Tinanong niya muna. And the Lord said, I am Jesus. Kaya na-recall kagad niya, ito yung tao na pinagpapatay ko. Si Stephen, tumatawag. Tayo pala yan, di ba? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, Lord, sipin nyo, nandoon na kagad yung acceptance ni Pablo. Tinawag niya ang Panginoon, Lord, what wilt thou have me to do? So, anong implication ng ilaw sa buhay ni Apostle Paul? Apostle Paul was transformed when he experienced to see the light. There was a transformation in the life of Apostle Paul. Okay? Nagbago siya. Kaya ang sabi niya kagad, what wilt thou have me to do? Siya yung papatay. Siya yung mag-uusig. Ngayon, nabaliktad na. There was a total change of Apostles' direction. Kaya mga kapatid, ganun din sa buhay natin. Okay? Sabi nga nila, ang Kristiyano, pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi naman yung ura-urada, magbago ka. Pero mga kapatid, pag tinanggap natin ang Panginoon, there should be an inner change. Unti-unti naman yan. Di ba? Unti-unti. Kaya nga, mayroong continuous eh. Subukan nyo. Kumain kayo ng bigla. Bigla. Kaya ka ng marami. Do you think? Meron mga yung people tayo na namatay. Bakit? Kumain. Sa yung mga ituyukan, pag-uwi ng bahay, tulog diretso. Hindi nakakagising eh. Oh. Kaya yung mga anak ko, lalo na si Charles nung araw, paligsahan sila ng Daniel, nakalabing isang ano yan eh, kahanin. Labing isa. Kami din ni Brother Fritz, paligsahan kami, nakakapito kami. Bihira yun. Pero alam mo, pag hinawakan mo yung dito mo, at saka yung ulo mo, parang magkaparihan na eh, sa daming kinain mo. Ang ginagawa ko, gaya nito, pag kumain sila ng marami, hindi ko yung pinapatulog. Lalabas tayo mga anak. Lalakad tayo. Pwede ba sa taas na lang? Hindi. Sa kalsada tayo maglakad. Pinapalakad ko yan. Huwag muna kayong matulog. Gantong na kami dali. Kumain ka ng marami. Pinapalakad ko sila. Ako din, pag naparami kayo sa gabi, lakad ako. Never akong kumain at sa tulog agad, no? At least mga 1.5 hours. Yan. Bago matulog. Mahirap na. Sabi nila, masarap daw yung nakamatayan. Hindi kasi yung ano natin, pancreas natin. Delikado yan. Ilan na yung pastor na kaibigan ko na natulog dahil busog. Talagang wala. Okay? Hindi ko sinasabing huwag kayo kumain ng gabi. Kain kayo. Cravings natin yan eh. Kaso nga lang, limitahan din natin. Kasi matutulog na tayo. Wala namang gagawin tayo eh. Kundi matulog eh. Okay? So ito si Paul mga kapatid. Pagkakita niya sa liwanag, he experienced, transformation when we see the light. So tayo din mga kapatid, the moment we understand the Word of God, we see the light. That was the beginning of our transformation. Ang mga desire natin na mga makamundo, ang desire natin na secular, yun nga eh. Kaya dito, okay lang sa akin, lahat ng mga lalaki dito maging pastor. Walang problema. Oo. Di ba? Lahat ng lalaki dito maging pastor. Pastor Francis, Pastor Joshua, Pastor Johnny. Wow, bihirang ganda, di ba? Oh. Pastor Joey, wow, bihira. Oh. Naghahanda na Brad si Sister Jen. Oh, di ba? Oh.
Supportive eh. Pastor Paul, naghahanda na rin si Mia. Kaya sabi ko kay Mrs., magano ka na. Ihanda mo na sarili mo kasi bubuhin mo na yung Pilgrim Pastor's Wives Fellowship. Sabi niya, hindi ko feel. Yung Mrs. ko, hindi niya feel na pastor's wife siya eh. Kinukulit siya ni Jeline Joy, yung anak ni Pastor Jaime. Kinukulit siya ni nanay nito, ni David. Kinukulit siya ni Ate Belen. Ma'am Cha, ikaw naman yung i-organize mo na. Sabi ko, Mami, ihanda-handa mo na. Hindi ko linya yan eh. Paano naman kasi, magbibilang ng perang gusto ko eh. Hindi yan. Wala, hindi naman yun ang linya ng kanyang education kasi. Di ba? Ay sabi ko, you try to develop yourselves. Okay? Yourself. I-develop mo na magsalita ka. Kasi, siyempre, may mga kliyente ka. O, ganun din yun. Try to, improve your communication skill. O kaso lang, hindi siya sanay na, yung magsalita ng impronto, hindi. Magpapaturo pa yan kay Charles. Yung sasabihin. Hindi niya napapaturo sa akin kasi pag ako nagturo, shortcut eh. Doon siya kay Charles na magpaturo. Charles, okay na ba to? Susulat ni Charles. Pag ayaw na siguro ni Charles, baka magpaturo yan kay Johnny. Kay Joshua. Kasi ito pag nag-preach doon sa kanilang eskwelahan, yung notes ko, bumuksan nila yan. Alam nila yung mga notes ko eh. Buksan nila. Yan, kukopyahin nila doon. Ayos din, kukopyahin nila yung notes ko. Ayos na rin yun. Katuwa din, di ba? So, pagdating ng araw, mga 10 years from now, yung mga anak-anak naman natin, sila yung mga preachers dito. Anak ni Brother Rap, si Kina. So, sila yung mga preacher eh. Sipin mo, new breed of preachers. Di ba? Yun po yan. Last mga kapatid. Implication of the light to us. Number 3. New Testament believers are encouraged to shine their lights. Ito na po yung sa Mateo chapter 5, verse number 16. Ibang wika ng Panginoon dyan. Isulat niya po ni Mateo. Ano sabi niyan? Let your light so shine before men. Bakit? Yung verse number 14, ye are the light, kayo po yung ilaw. So yung ilaw na yan, kinakailangan magliwanag. Ngayon, ito practical side. Napakaraming klaseng ilaw. Diba? Ito, house light yan, building lights yan eh. Pero nakakadepende yan. Kahit ilaw yan, nakakadepende yan sa kanilang wattage. Okay? Kagaya niyan. Pareha mga ilaw na yan. Nandoon, medyo blasted na. Ito talaga, blasted na. Okay? Sa buhay Kristiyano, parang ilaw din. Nung una, maganda yung ilaw mo. Pero pagdating ng araw na marami ng putik yan, marami ng alakabok yan, yung ilaw mo medyo nababawasan yan. So when sin enters, distraction enters, your light will be dimmer. Pag yan na hindi na address, it will be blasted like that. Okay? Yan. Pero masaklap, kung ang ilaw ninyo, ilaw nating Kristiyano, ay para tayo, hindi dim light, dancing light pa. Patay sindi. Yun yung problema natin. Kaya mga kapatid, sa ilaw napakaganda. Kung tayong Kristiyano, ang ilaw natin para mga headlight. Ang titikas ng liwanag. Halogen pa. Diba? Ang layo ng marating. Kaya ang ganda doon. Para nung tawag doon, yung kotse. Diba? Luma ang ilaw niyan. Hindi ako makapag-drive din sa gabi. Bakit? Hindi ko makita yung harapan eh. Tapos, problema ba sa mata ko? As in, may marami ng bisis niya na talagang madisgrasya ako. Ang hindi ko lang may nawaan, bakit bigla akong napapaprino? Yun lang. Pag prino ko maya-maya, meron na palang motor na magliliko. Sabi ko, motor pala yun.
Tao. Tao pala yun. Akala ko anino lang. Eh kung hindi ako Kristiyano, di ba? Sabi ko, salamat naman sa Panginoon na nangyayari yung ganyan. Nilalayaw ko sa aksidente. Ang problema, ako ang aksidente. Hindi ako na-aksidente ng tao, ako naman yung aksidente. Yeah. Ito ha, mga kapatid. So, the New Testament believers are encouraged to shine their lights. So, ang implication natin, yung real stories ng mga ilaw. So, harinawa, yung ilaw natin, talagang ang encouragement ni Mateo, so shine. Talagang magliwanag yan. Huwag mong itago yung ilaw mo. Huwag yung ilaw mo ay itabi mo lang. Yung ilaw mo should be an influential light. There was a story na nabasa ko 3 weeks ago. Ito yung nangyari sa Arizona. So merong nagda-drive na missionary. Tapos naalala niya, ay, merong dito, parang meron akong dito. Yung kaibigan ko parang dito nakatira. Ang biling. Kasi burn out pala yun, nung time na yun. Tapos nagtanong siya, tama-tama yung tinanungan niya, yun na rin yung bahay. Sabi niya, hey preacher, bakit ka dito nag-start ng gawain? Eh napakalungkot ng lugar mo. Well, sabi niya, tinawag ako ng Panginoon, after a short fellowship, umalis siya. Kinabukasan, bumalik siya, may ilaw na. Ang sabi niya, ang ganda naman pala ng lugar mo. See the difference? Light. Kaya mga kapatid, tayo ay ilaw tayo to make a difference in that family, in that locality, in that society. Sa opisina, ilaw ka doon. Sa eskwelahan mo, ilaw ka doon. That would be our influence as light to others. So, 3 things na implication of the light, mga kapatid, sa atin. So, light, the wise man, they are seeking and following the light. The Apostle Paul was being transformed when he experienced to see the light. Tayo bilang mga New Testament believers are encouraged to shine our light. So, harinawa mga kapatid, ang ilaw natin na natanggap natin mula sa Panginoon natin, ibahagi natin yan. Just like the song, Kandila. Katulad ng kandila ang iyong buhay, pagdakay magliwanag at ito'y namamatay. Kaya ipamahagi mo. Ipamahagi natin. So let your light so shine. Kumayo po tayo. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for your words. That you are the light of the world. You called us to be the light also. And you encourage us to shine our lights. Not only shine, so shine. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, pag nagliwanag pa lang ilaw natin, sa buhay na ito, pwede natin ipaliwanag ang ilaw natin through social media. That people may know kung sino ba tayo. Heavenly Father, take care of us as we praise. Pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Ilayin niyo po kami sa namang uri ng kapamanang disgrasya. So if there is something for you tonight, and God is reminding you, yung ilaw mo pala, ay nag-blink lang. Yung ilaw mo pala, ay ano pala yan? House light lang pala yan. Pangkwarto lang yung ilaw ng buhay Kristiyano mo, no? Ang nais ng Panginoon, magliwanag kayo mga kapatid. Sige po, lumapit ka, manikluhod ka, kausapin ng Panginoon. Tell God to let your light so shine.
Heavenly Father, thank you for your words. Thank you for reminding us that we are indeed your children. As children of light, we need to shine our lights. We need to influence others about truths that you are the light of the world. Take care of us, Father, as we part ways. Keep us safe. Provide our needs. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so maraming salamat mga kapatid.